Then, primerong research natin, ito yung lumalabas. Then, try natin i-click ulit itong icon na research. I-research natin ulit. Tingnan natin kung ano na yung lalabas. Yan. Nagbago naman. Ano? So, nagbago naman siya. Then, try natin ulit i-click ito. Click natin to. Yan. So, see? Nagbago naman siya dito. Yan. Okay, right. So, ito na video is part 22 na ito na video. Actually, meron akong ginawa na part 22 na video. Yung video ko kagahapon. Kaso, yun na video, kailangan i-delete ko yun. Baka mamaling akala sila doon. Pero bago ko yun i-delete na video, is kailangan ma-upload ko muna ito na video. So, ngayong September 27, 2025, i-explain ko lang dito yung nangyari sa video ko kagahapon, September 26, yung tungkol sa Gaggle AI mode. So, i-explain ko yan ng mabuti dito na video na ito para hindi sila mamaling akala dyan sa Gaggle AI mode. Then, pag-usapan din natin yung tungkol sa nangyari sa video ko noong part 21, yung tinapi ko yung tungkol sa Wikipedia na website. Pag-usapan din natin yan dito. Then, una natin pag-usapan yung tungkol sa sinabi ko sa video ko kagahapon tungkol sa Gaggle AI mode. Kasi yung Gaggle AI mode, kapag ang i-research natin na information is marami siyang information na nakalagay sa internet. Yung i-research natin na information, kapag i-click natin ulit yung research na icon is magbago-bago yung wording na nakalagay doon. Pero yung ibig sabihin is kasintulad lang yung ibig sabihin. Magbago-bago lang yung wording. So kaya't nagbago-bago yung wording kasi yun lahat yung mga information na nakalagay sa internet. So kailangan i-explain ko yan para hindi kayo mamaling akala sa Gaggle AI mode. Then kapag ang i-research mo na information ay yun na information na isa lang na information ang nakalagay sa internet, pag i-click mo yung research ulit ay hindi talaga magbabago yung wording na nakalagay doon. So ganyan ang mangyayari kapag ang i-research mo ay isa lang yung information na nakalagay sa internet. Then ngayon type tayo gaggle.com. So dito merong nakalagay ditong AI mode. So noon kung mag-research tayo sa Gaggle wala pang AI mode. Then ngayon yung Gaggle meron na silang AI mode na anumang i-research natin is madali lang mahanap sa Gaggle AI mode kung ano man yung ni-research natin. Then anumang i-research natin is nakapilter na yon na anumang masasagap niya na fake news ay hindi niya yon ilabas. Then ang ilalabas lang niya yung mga legit na informasyon. Then malalaman natin na yung informasyon na lumalabas is galing sa Gaggle AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Ganon. Kapag mayroon makalagay na AI overview, ibig sabihin yan na information is galing yan sa Gaggle AI mode. Then next ko lang klaruhin, ang ginagamit ko ngayon is desktop computer. Then dito may nakalagay nga AI mode. Then sa tingin ko kapag ang gamit niyo ay cellphone, walang makalagay dyan na AI mode. Pero kapag ang gagamitin niyo sa cellphone is browser like Google Chrome, then yung Google Chrome desktop mode niyo, yung setting niya, so maaaring malagyan na ng AI mode kanon. So anyway, then ang i-research natin sa Gaggle ngayon is Nuke software, real or fake. Kasi nasubukan ko na ito kagapon, ni-research ko ito. So maraming informasyon yung nakalagay sa internet nito tungkol sa informasyon kung yung Nuke na software ay fake ba o real. Kaya kung paulit-ulit natin i-click yung research is magbago-bago yung wording na ilagay doon sa Gaggle AI mode na informasyon. Pero yun na mga informasyon is pareha lang sila ng ibig sabihin. Magkaiba lang ng wording na ginagamit or magkaiba ng konti ng wording na ginagamit. Kasi lahat ng informasyon na nandun sa internet tungkol sa informasyon sa Nuke na software kung real ba siya or fake is magpalit-palit yun sila na ilagay sa Gaggle AI mode kapag i-click yun palit-ulit yung research na icon. Kaya't magbago-bago yung wording. So type tayo dito Nuke software real or fake. Yan. So, ito yung lumalabas na informasyon. Then, malalaman natin na yung lumalabas na informasyon is galing sa Gaggle AI mode kapag merong nakalagay na AI overview. So, ito, merong nakalagay dito na AI overview. So, ibig sabihin, ito na informasyon is galing to sa Gaggle AI mode. Then, anumang makalagay dyan sa ibaba, yan yung informasyon galing sa Gaggle AI mode. Then, merong
research natin, ito yung lumalabas. Then try natin i-click ulit itong icon na research. I-research natin ulit. Tingnan natin kung ano na yung lalabas. Yan. Nagbago naman. Ano? So nagbago naman siya. Then try natin ulit i-click ito. Click natin to. Yan. So see? Nagbago naman siya dito. Yan. Nang nakalagay na Nyok software is real, not fake. So binago naman niya yung nilagay. Pero kapareha lang ng ibig sabihin, no? Iba't iba lang yung wording na ginagamit. Then try natin click ulit ito. So yan, hindi naman siya nagbago. So take note lang, kapag hindi siya magbago, huwag kayong mag-give up agad. Kailangan paulit-ulit lang ninyong i-click yung research. Magbabago din yan. Mga 10 beses i-click niyo yung research or i-X niyo yung browser, type kayo ulit. So magbabago din yan kapag yung ni-research ninyo nga impormasyon is maraming nakalagay na impormasyon sa internet. Katulad dito, yung ni-research ko is Nyok software, real or fake. Maraming impormasyon nito sa internet tungkol sa Nyok na software kung real ba siya or fake. Kaya kung paulit-ulit natin i-click yung research, magbabago yung wording kasi lahat ng impormasyon doon sa internet tungkol sa Nyok na software kung real ba siya or fake ay palit-palit niya yon kapag i-click natin yung research paulit-ulit, kaya magbabago yung wording niya. Ganon. Din kung ang mangyari ilang beses na ninyo click yung research na icon hindi pa rin nagbabago, ibig sabihin yung ni-research ninyo ang informasyon is isa lang yung informasyon na nakalagay sa internet. Kaya hindi siya nagbago-bago yung wording doon. Pero kapag yung ni-research ninyo is maraming nakalagay na informasyon sa internet, paulit-ulit nyo i-click ang research is magbabago-bago talaga yung wording na nakalagay doon. Pero may pangyayari na pag i-click yung research is hindi siya agad-agad mapalitan. Katulad ngayon, hindi siya agad napalitan. Kailangan paulit-ulit i-click ang research. Mga 10 beses i-click paulit-ulit yung research. Mapalitan din yan. Or i-X yung browser, then i-open ulit ang browser, then type ulit Nyok software, real or fake. So mapalitan din yan. So ngayon, try natin i-click ulit yung research kung mapalitan na ba siya. Oh yan, nagbago na naman. Yan Then napansin ko lang ang mga lumalabas na impormasyon sa Google AI mode, merong nakalagay na industry standard. Pero kagahapon habang nag-imbestiga ako nag-type ako Nyok software, real or fake, then palit-ulit kong click yung research na icon. May nakita ako kagahapon na lumalabas na impormasyon na walang nakalagay na industry standard. So kaya kung susubukan ninyo mag-research Nyok software, real or fake, so kung ang mababasa ninyong informasyon is walang makalagay na industry standard, din kung gusto ninyo hanapin yung informasyon na merong makalagay na industry standard katulad sa nakikita ngayon sa pag-research ko, so try lang ninyo ulit i-click yung research. So mababasa din ninyo yung informasyon na merong makalagay na industry standard pag paulit-ulit yung i-click yung research na icon. Kasi magbago-bago kasi yan yung wording na ilagay niya. Kasi marami kasing informasyon sa internet tungkol sa Nyok na software kung real ba siya or fake. Yung lahat is magpalit-palit yung lahat na informasyon kapag paulit-ulit natin i-click yung research na icon. Din kung pag-click nyo sa research hindi siya mapalitan yung nakalagay doon, so i-click lang ninyo paulit-ulit yung research na icon. 10 beses i-click ninyo paulit-ulit. Din kung hindi siya mapalitan, i-X ninyo yung browser, i-close ninyo, then i-open ninyo ulit yung browser, then type kayo ulit Nyok software, real or fake. Mapalitan din yan yung informasyon nga nakalagay doon. So maaaring makikita na ninyo yung informasyon na mayroong makalagay na industry standard katulad dito sa nakalagay sa video ko. Ngayon, try naman natin ulit i-click yung research. So try natin i-click. Yan. Napunta naman tayo dito sa ibaba. So ito yung kanina nga na research natin. Bumabalik lang. Then try natin ulit i-click. Yan. Iba na yung nakalagay dito. Then para sa aking pananaw, itong lumalabas na impormasyon na galing sa Google AI mode tungkol sa Nyok na software kung real ba siya or fake is ito na impormasyon para sa aking pananaw ay hindi talaga to fake na impormasyon. Kahit pa pag i-click natin yung research na icon paulit-ulit is
mag-iba-iba yung wording na ilagay niya. Kasi ang dahilan naman dyan kaya't magbago-bago yung wording na ilagay niya kasi marami kasing informasyon sa internet tungkol sa nyok na software, kung real ba siya or fake. Din yun, lahat na informasyon is magpalit-palit yun na ilagay sa Google AI mode kapag paulit-ulit natin i-click yung icon na research. So yan yung dahilan kaya't magbago-bago yung wording na ilagay, ganon. Pero kung tingnan niyo lahat ng mga informasyon is kasing tulad lang ng ibig sabihin, ganon. Kaya hindi talaga yan fake yung lumalabas sa Google AI mode na informasyon tungkol sa nyok na software, kung real ba siya or fake. Na malalaman natin na yan na informasyon is galing sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. So yan. So ano mang makalagay dyan na informasyon dyan sa mayroong makalagay na AI overview ay hindi yan fake, legit yan. Kasi ang tunay na fake talaga yung mga tao na nagsabi-sabi na fake daw yung nyok na software. Yan yung tunay na fake, ganon. Tandaan ninyo. Din kung sakaling mayroong tao na magsabi-sabi na fake daw yung lumalabas galing sa Google AI mode. So kung sino man yung tao na magsabi-sabi dyan na fake daw ang lumalabas galing sa Google AI mode, kung sino mang tao na magsabi-sabi ng ganyan is bobo lang, no? Bobo lang din yung maniwala sa kanya. Pero alam ko na maraming maniwala sa kanya kahit mali yung sinasabi niya kasi marami kasing bobo sa mundo eh. Understanding na yan. Ganon. Kasi kung sasabihin mo na fake yung lumalabas galing sa Google AI mode, malalaman natin na galing yan sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Kasi kung sasabihin mo na fake yan, ibig sabihin ba dyan na yung Google na company is nagbibigay ng fake information sa mga tao? So mag-isip ka, di ba? Ang Google ay hindi ganyan. Huwag kayong tanga. Kasi kung try kayong mag-research ng kahit ano dyan sa Google AI mode, ang ibibigay dyan na informasyon sa Google AI mode ay legit yan. Malalaman ninyo na galing yan sa Google AI mode kapag mayroong makalagay na AI overview. Ganon. Ngayon kung mayroong mga tanga na tao na sasabihin nila na fake daw ito kapag mayroong makalagay na AI overview kasi AI daw, ihintulad nila sa video nga AI. Kapag video nga AI, siyempre fake yun kasi hindi totoo. Kung sakaling mayroong tao na bobo na tanga nga ihintulad niya sa ganyan yung Google AI mode na mga informasyon, is bobo lang yung tao na magsasabi ng ganyan, no? Kasi yung Google AI mode ay hindi naman video AI ang binibigay niya, hindi naman AI VFX yung binibigay niya. Ang binibigay niya is informasyon na yung Google is gumagamit sila ng AI mode para masigurado na yung ibigay na informasyon ay tama, hindi balik. Ganun yun. So ang tinutukoy dito is AI technology about sa informasyon, hindi about sa VFX video, hindi about sa AI video. Ganun. So yung Google AI mode, mahintulad ko siya sa mga AI sa apps sa cellphone or mga website na nag-o-offer sila na ilagay mo lang yung question mo doon, is yung AI na yung sasagot ng tama. Example, na meron kang test sa school, yung test mo is math, mahirap yun na question sa math. So ilagay mo lang yung question doon sa math, din yung AI na ang sasagot dyan ng tama. Ganon. So ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na fake yung nasagot dahil AI siya, kasi ang sagot naman doon sa AI ay tama naman, di ba? So ganon din yung Google AI mode. Gumagamit sila ng AI technology para masigurado na yung anumang ilalabas na informasyon sa Google AI mode ay tama, hindi fake news. Kaya hindi talaga yan fake, anumang lalabas na informasyon galing sa Google AI mode. Kasi Google yan eh, hindi naman gagawa yung Google ng fake news. Ganon. Mag-isip kayo, huwag kayong tanga. Ganon. Okay, right, so move na tayo. So pag-usapan naman natin yung tinapi ko sa video ko sa part 20 tungkol sa Wikipedia na website. So pag-usapan natin yan ulit dito kasi meron lang akong klaruhin dito, baka mamaling akala sila. Ganon. So punta tayo sa Wikipedia na website, type tayo dito www.wikipedia.org, enter. So yan, din kung sakaling mayroong tanga at bobo na tao na sasabihin niya na kapag mayroon dang pop-up up pag mag-type tayo sa Wikipedia na website, anumang pop-up up doon daw is fake daw yun, hindi daw yung galing sa Wikipedia na website. Kasi ang legit lang daw ng informasyon, kapag i-click natin yung resource na icon, anumang lalabas doon is yan daw yung legit na informasyon. So kung sino man yung magsabi-sabi ng ganyan ay bobo lang, no? So try tayo mag-type dito sa Wikipedia, mayroong pop-up up dito. Example, type tayo Adobe. Yan. Itong pop-up up na ito na informasyon ay hindi dito galing sa Wikipedia na website na informasyon. Kasi sasabihin nila nga ang legit daw ng informasyon kapag mag-type tayo, example type tayo Weta FX. Yan.
Ang legit daw na impormasyon kapag hindi natin i-click yung pop-up up, tapos i-click natin yung research, ano mang lalabas dyan, yan daw yung legit na impormasyon. Then ngayon, example ito, Nyok software. Sasabihin ninyo na fake itong pop-up up na ito. Pag i-click ko itong pop-up up na ito, sasabihin ninyo na fake ito. Ganon. Then ngayon, bago kayo magsabi-sabi na fake itong pop-up up na Nyok software, maghanap kayo ng hacker dyan. Maghanap kayo ng pinakamagaling na hacker na yung impormasyon niya na ginawa na hindi galing sa Wikipedia na website ay ilagay niya dito na pop-up up dito sa Wikipedia na website. So kung mayroong makagawa ng ganyan, mayroon kayong karapatan na magsabi-sabi na itong pop-up up na Nyok software ay fake ito. Hello. So kung sasabihin niyo na yung pop-up up ay hindi galing sa Wikipedia na website, ibig sabihin ba dyan pag mag-type ako dito, anong mga pop-up up dito is fake ito? Then pag i-click mo ito nga impormasyon, tama ang ilalagay nila dito eh. Example, type tayo dito, solar power. Yan oh. So merong pop-up up dito nga solar power na impormasyon. So pag i-click ko ito, so ano mang mababasa mo dito is legit yan na impormasyon tungkol sa solar power. Di ngayon kung sasabihin mo ito na fake ito, hindi to galing sa Wikipedia na website. Kasi pumap up siya dito, solar power. Eh paano siya naging fake? Eh legit naman yung sinasabi niya doon na impormasyon. So galing talaga yan sa website na Wikipedia. Talaga. Kasi ang Wikipedia is nagbibigay talaga ng legit na impormasyon, di ba? So katulad din yan sa Nyok na software. So dito may pumap up na Nyok na software, ito is legit talaga to. Galing ito sa Wikipedia. Pag i-click mo yan, so legit talaga yan na impormasyon. Galing yan sa Wikipedia na website. Ganon. Di ngayon kung sasabihin niyo na ano mang pop-up up dito is fake talaga ito kasi ang legit lang daw na impormasyon. For example, type tayo with typex. Kapag i-click natin itong research, pag merong lalabas dyan, ito lang daw yung legit na impormasyon. Pero pag i-click natin yung merong pop-up up daw, example with typex, pag i-click natin yung pop-up up daw ay fake daw yan. Pero pag i-click natin itong pumap up is parehas lang yung nakalagay. Paano mo masasabi na fake yung pop-up up is parehas lang yung nakalagay? Ibig sabihin ba fake din yung isa? Then ngayon kung sasabihin talaga ninyo nga ang legit na informasyon kapag i-click ang itong research na icon, anong mang lalabas yan, yan yung legit. Then pag mayroong pop-up up, pag i-click yun ay fake daw yun yung pop-up up. Then ngayon, ito yung i-type ko, Nyok open bracket software close bracket. So hindi ko ito i-click yung pop-up up kasi sasabihin niyo na fake daw itong pop-up up. So pag ganito yung i-type ko, Nyok open bracket software close bracket, i-click ko itong research. Ngayon, so automatic tayo na pupunta rito. So ibig sabihin legit ito. Kung sakaling merong tao na pilit hanapan ng mali yung mga pinakita ko is wala pa rin kayong lusot talaga kung pilit yung hanapan ng mali yung mga sinasabi ko. So para maintindihan ninyo ng mabuti ang mga sinasabi ko dito tungkol sa Wikipedia na website, panoorin lang ninyo yung part 20 at part 21. Then take note lang, kaya't natapi ko yung Wikipedia na website dito kasi yung Wikipedia na website is kilala yan na nagbibigay ng legit na impormasyon. So kung ano mang makalagay na impormasyon sa Nyok na software galing sa Wikipedia na website is legit talaga yan, hindi yan fake na impormasyon. Kanon. Then adder na ako na humanon ng video ha. So ako sa isulti ang akong address no. So ang akong address Distrito Punta Nasipit Agusan del Norte Caraga Region 13 Mindanao. So kanang 8602 muna siya ang Nasipit zip code. Kay kining among lugar ang pangalan Punta din ang lungsod na mo dere Nasipit din ang Nasipit zip code 8602 din ang mayor na mo dere si Orozco Plaza. Then kining among lugar sakop sa Region 13 din siyempre sakop sa Mindanao. Din ang balay namo at bang sa Punta Elementary School. Din ang silingan namo dre sa balay namo dikit sa balay namo kini ila Manso nga balay o La Robles na balay. So muna sila pimerti ang makadungog sa akong tingog samtang mag voice over ko dre sa akong kwarto mag video ko kay dili man ni sunproofing nga akong kwarto madunggan jud ang akong tingog dre sa silingan. So ang rason nga nung gi-explain ako ang akong address kay basing
maaana kog naon sa diri sa akong kwarto, at least ma-probe na ko nga kining madungog nga mag-istorya ko sa akong kwarto is wala jud ko naon sa diri. Gibuhat lang nako na kay nag voice over ko, naghimo kong video. Di nang ebidensya nga nag voice over jud ko na naghimo kong video. Kay kining video ha ma-upload sa YouTube o Facebook o gisulti nako ang akong address. Okay right, dira tama ning video ha. Peace.